Welcome back sa Topic Squad. Araw na naman ng tapikan at ngayon ay bukas na naman ng tambayan. Meron tayong kasamang di ko masabi kung sino siya eh. Ang dami. Di ko alam kung si Boko Pili na lang to. kayo. Si ang nag-iisang Poison 13 ang kasama natin. Yeah. Welcome sa Topic Squad, boss. Salamat sa pag-imbita sa akin. Dapat di ba nakakan pa to? Oo, ano pa to? Kay bossinyo pa nalaban mo. Okay. Oo. Okay. Okay lang yan. Kamusta ka? Ito, okay naman. Medyo mababaliw na. Parang di ko napigilan natin bago yung recording eh. Pero parang nabanggit mo, may nagpapabaliw sa yung mga 4 na laban eh. 4 na laban, hindi pa kasama yung ahon. Oh! Wow. Pero, Ano yun? Bago ahon? Yung 4? Bago mag-ahon? Bago mag-ahon yung 4? hindi. Yung 3 bago mag-ahon. Yung isa, pagkatapos ng ahon. Dami. November 22, 29, December 6, saka December 20. Uy. Grabe. parang weekly may laban. Eh di madami ka na rin na pera na ngayon. Minsan pinagbibigyan ko yung mga tropa kahit na. 22, 29, tapos December 6. Tapos yung week ng ahon ay 12, 13. 13, 14. So, let's say kung meron ma yun. Tapos 20 yung next. So, 5 weeks na sunod-sunod. Pero Buti. sigurado kung kaya ko din eh. Baka may tanggalin akong 2 o isa. Depende. Kaya Depende yun. kung sino kalaban mo sa ahon. Ganun ba yun? Oops! Ay, may poster na? Malamang pag ilabas natin ito, may poster May na. poster na. Lahat yan ay within Pinas or kasi nakita ko may Taiwan ka last time eh. Pinas. Exciting. Ang na-announce pa lang na nakita ko ay si Cygnus sa Bicol. Yun yung 29. Yun yung 29. So before nun, meron ka pa palang isa. Yung sa amin ni Sur. Yung Pinasastig. Pinasastig. Tama. Grabe. Grabe lumagari. 20, wala pang kalaban. Ikaw lang ang may kaya magbuhos. May iba pa ba? Sabi, no? Mali ka, yun, hindi mo iba. Ano pa eh, fresh pa sa utak ko yung mo eh. Halo-halo scheme na yun eh. Yun ata unang Motos review natin. Poison Saint Ice. Napaano tayo doon sa Poison Saint Ice eh. Nagre-replay yung ano yun, malakas ba? Hintay mo, meron pa isa mas malakas. Dapat din tayo na parang ini-enjoy lang din namin yung palitan ng isa't isa. Tapos para kami nag-uusap sa gitna. Habang nag-uusap kami. Simulan natin ng mas formal. Ito, usap na to. At unang-una, salamat sa pagbigay ng oras sa amin. Lalo na, yun, nabanggit mo meron kang 5 paparating na laban. So, na maisingit pa to. So, salamat at andyan ka. At ang mga, anime, halatang halata. May Zoro ba dyan? Kararating pala. Wait lang, pang thumbnail. Ay, pang thumbnail. Kararating pala. Ang ganda. Umpisahan ko na. Over the past year, pati last year, gumawa kami ng ano bang tawag nito? Ang tawag natin doon, yung parang year-end
video na parang kung sino yung mga pinaka-notable. Well, Oo. wala naman bearing yun. Parang Tapik Squad Awards. Kala mo talaga eh. Kala mo ano eh, no? Ano yun? Awit Awards eh, no? Pero simula pa kasi last year, napapansin na talaga, makapansin-pansin na grabe ka lumagari eh, no? Parang kahit saan liga ka mapalapag, parang wala eh. Same lang. Same lang yung ginagawa mo. Hindi same as in parang nakakaumay. Hindi siya yung same na gano'n. Kung bigla laging nasa top level eh. Kaya parang sa amin last year wala ka man doon sa yung mga laban na medyo mas ano yung views last year. Hindi kagaya ng mga GLV Tron. Pero sa amin ang pagkaka-describe namin MC of the year pa rin yung last year sa dami na nilapagan mo eh. Saan nang gagaling pa yung ganong ano mo? Yung ganong apoy mo? Parang ano eh, feeling ko ano eh. Alam mo yung Amaterasu? Amaterasu. Oo. Pero Amaterasu ng bigas na bigas. Amaterasu, sorry. Ayun, parang ganun. Yung apoy ko, kulay black. Hindi siya, Hindi siya na. parang ganun. Kahit, ibig sabihin, parang, kasi pag lumalaban ako, ganito yung, pag lumalaban ako, hindi ako nagtitipid. Oo nga. Oo. Hindi ko tinitipid. Kunyari, halimbawa, yung kalaban ko sa motos lang, sa pulo lang, o kung isang liga ng tropa, pag may naisip ako na, puta pang flip top to. Hindi ko na inaano, hindi ko siya i-apply ko talaga to sa battle mismo. Kasi kapag ginawa ko yun, mas may maiisip ako mas malakas sa susunod. So, hindi ko totoo. tinitipid. Tapos, ang kagandahan dun, parang natututo rin ako na natututo. Parang gano'n. Pag lagi kong ginagawa, feeling ko, mas magiging madali. Pag paulit. Ganun. Pag Totoo rin. nahihirapan ako sa bagay na yun, mas magiging madali sa susunod na pagkakataon. Solid. Nalimutan ko, 'di ba may parang may ano yan, natin yan principle dati. yan. Oo, 'di ba? Ano? Sige, tuloy mo lang, Paul. Hindi, yun sa akin naman hindi siya principle. Nabanggit natin yan dati nung, alam mo yung, ano nga yung nag-trend na nilapagan ni Poison ng sobrang lakas din na multi. Yung ano, yung Freeze Bruce Frozen. Yeah. Freeze Bruce Frozen. Free throw molten. Di ba sabi natin, grabe minor league nilapagan ng ganong kalakas. May ganun. Yung sa akin yung parang yung tinutubo ko nila, yung parang, nalimutan ko kung saan mismo ko yun na ano pero parang sa writing or yung sa ideas, yung parang, kailangan mo siyang ilabas to make space para sa next. Pati, yun nga, nabanggit din ni Poison na walang chance ma-improve yung hindi mo pa apply outside, diba? So, kung hindi siya magiging mas malakas sa susunod, kung di mo na-gauge kung malakas nga ba talaga yung nasa isip mo lang na pang flip top o baka pag ginawa mo, di naman pala ganun kalakas. Tapos may chance ka pang i-improve yun eh. So, grabe, solid. At evidence sa mga sulat mo. Then, I mean, kahit sa sulat mo, binabanggit mo yun eh, no? Na parang binubuhos ko lahat, parang ibibigay ko dito lahat, parang even sa kung paano mo anuhin. Yun lang din naman yung kaya kong iyabang. Wala na. may napanood pa nga ako sa'yo, kalaban mo si Cerdeo ba? Sa BRC eh. Sino pa yung kalaban mo nun? Si Dodong. Dodong Saipa. Ganun din eh. Ang sabi ko, grabe. Ano lang yun, no? Parang maliit na bar. Tapos, naglabas ka pa ng maskara. Oo, like, putya, grabe to si Poison. Bigay lang ng bigay. Yung, ano ba, yung, kung paano ka tumanggap ng laban at pati preparation time, paano mo yun hinahati? Kahit isang linggo kaya. Grabe.
Ang usual mong pagsusulat ay gano'ng katagal? Yung totoo, Oo. 3 araw. Pero yung 3 araw na yun, inuupuan ko na yun. Oo, oo. At yun, baliwan. Ang ginagawa ko kasi parang gumagawa ako ng chart muna. Okay. Nandun na lahat ng gusto kong i-angulo. Wala akong rhyme. Walang rhyme yun. Angulo, Oo. lahat ng angulo. Tapos kunyari, itong angulo na to. Manganganak yun ng manganganak. Pag nanganak yun ng dalawa yun, yung dalawang anak nun, magkakaanak din. Magkakaanak din. Tapos, sa ibang angulo, ganun. Tapos may mga pagkakataon na yung angulo na to, at angulo na to, pwedeng magkonekta. So, pag sobrang dami mo ng angulo, tapos yung sa chart ko, pag nakikita ko na yun, mas marami na akong pwedeng maisip kasi nakalatag na lahat. Tapos iba pa yung plano iba pa yung chart na sinasabi. Iba pa yun bukod dun sa plano kong gawin sa round 1, round 2, round 3. Maggaganto ako sa round 1, magaganto ako sa round 2, magaganto ako sa round 3. Iba-iba pa yun. Iba pa yun bukod dun sa chart na sinasabi ko. Tapos ngayon kapag naisip ko na ganito yung plano, ganito yung mga, saka ako pa lang siya upuan lang. Saka ako pa lang susulatan ng sunod-sunod talaga. Tapos pagkakabisa mo, ano na yun? Yung habang sinusulat or? Habang sinusulat, nagkakabisa na. Ang dami nun eh. Paano pilian yan? Parang anong gauge mo para eto na yan. Eto, tapon yan. Gaano karami tapon mo? Ha? Nagbabago-bago yun. Minsan may matatapon at matatapon talaga. Pero kumaga parang dahil nga sakto ako sa oras, sobrang dami natatapon. Oo nga, isa pa yun. Yun nga rin yung iniisip ko na ano ngayon na tama pa ba yung ginagawa ko na ano. Alam kong tama ginagawa ko kasi pero tama ba talaga na ganito lang? Nasakto lang na. Diba? Nasakto lang lagi. Kung kaya kong manalo sa ganung kaikling oras, paano pala pag hinabaan ko pa? Paano kaya gawin ko yun? Minsan lang naiisip ko na sa sarili ko. Pero ewan ko kung sakit to, parang sobrang disiplinado akong tao. Na parang hindi ko kayang sumuway. Ganon. So, yung parang yung rules. Kasi kung kami tatanungin mo, sasabihin namin na baan mo. Nabibitin. Kahit mga plus 30 seconds lang no? Ang dami na naming battles na napanood mo. Pero never kaming nauumay sa mga rounds mo eh. Nabibitin nga kami lagi eh. Lalo na kapag halata mong mas mahaba yung round ng kalaban. Ako naman, nabibitin din ako sa sulat ko. Sa totoo lang. Pero alam mo kung ba't ako nabibitin? Kasi alam ko yung sulat ko eh. Alam ko nakasulat na ako pa. Lahat ng nakalatag na yan, siguro aabot yan ng mga 40 lines. Tapos hihimayin ko na yung tatanggalin ko yung mga, ayoko ng fillers eh. Gusto ko na suntok parang gano'n. So, natatanggal yung mga iba. Parang pag feeling ko palabok lang, ayokong isama. Parang gano'n. Na-OC ako na parang ang baduy. Parang So, gusto ko, pinong-pino na. Feeling ko naman, kaya ko naman sabihin siya sa loob ng 4-bar setup ng kumpleto. Yun nga lang, nakakabitin siya. Kasi ganun lang kaikli yung yung linya. Pero may mga sulat ako na siguro kung anuhin ko, kung bago ko pa ma-final yung siguro umaabot yun ng 12 hanggang 12 o 8. Ganun. Tapos mako-compress yun, magiging 4 na lang. Ganun lagi. Na 1/3. Grabe. Na parang merciless cutting na Pero outline may punchline. Ano yan? Ano yun, boss? Ayun, siksik na siya. Sa kaikling feeling ko naman nasabi ko na siya. Sa ganung kaikling panahon. Ano naman kumbaga kompleto naman yung thought in 2 minutes. Minsan lang may feeling sa amin as viewers na grabe.
4 minutes nga yung sa kalaban. Tsaka parang gusto mo ng more. Parang yung makarinig ng mas marami pa na hindi dahil nakukulangan ka, pero kasi ang astig na ng mga narinig mo. So parang sana mas marami pa. Pero solid na siya as is. Tsaka ako sa pagsunod sa oras, ibang yun, ibang usapan yun. Kasi kung naituturing ka na ganyang level, pero ngayon parang ikaw na lang ata yung sumusunod sa oras. MC. Pero andun ka pa din sila ni Saya data hanggang ngayon. Parang thesis yun na pwede naman kaya naman Parang doon ka rin mapapaisip paano kung lahat ng MC ganito tas pagbanggain mo lahat. Parang ilan yung mga naman ako nag-enjoy ako sa mga laban. Pero ilan yung mga panalo na dapat talo, ilan yung mga talo na dapat panalo kung ano talaga yung oras. Kasi yung pag tinanong mo rin yung ibang judges, minsan di na nila kino-consider din yung oras Pero para sa akin, yun kasama sa creative challenge yun magsiksik. So nasagot din sa yung tanong sa akin na parang napansin ko rin before, parang si Poinsen sa grupo niya, yung sa 3GS before, parang isa ka sa hindi maribat na tao. So parang intentional ba yun or parang trip mo lang talaga hindi sulat ako or Rekta na sa sulat. Nagre-rebat naman ako pero hindi ganun ka minsan lang pag alam kong sure yung i-rebat ko. Pero minsan kasi halimbawa mabilis ako makalimot ng kunyari minsan nga may mga rebat ako na palpak kasi nakalimutan ko talaga yung eksakto kong sasabihin kasi siniset up ko yun kasi sa amin halos lahat naman siguro ng 3GS ang mga freestyler. Wala, trip na namin mag-freestyle. So, mas madaling mag-rebat kapag freestyler ka. Pero ang kaibahan kasi ako, sobrang nakafocus ako sa sulat ko. At saka, minsan ayaw kong mag-rebat kasi baka may masagasaan ako na linya. Baka sinabi ko, tapos parang mabalig yung... Lelas yung impact ng mismong sulat, no? Na masabi mo sa rebat. Ganun, baka madama yung sulat. Lala ko tuloy yung kakasabi lang ni Katana na bakit mo nga naman iingatan. Parang kung hindi naman ganun ka-perfecto. Parang hindi yung mga madalas din na nag-joke sa liga, yung mga sobrang intricate sa sulat nila na pag nagre-rebat, talaga baka mabali yung sulat Or yun nga, ngayon ko lang din na-realize, pag may na-rebat ka, tapos sasabihin mo din pala mamaya, parang bumabawas nga yung niya, yung impact niya. Paano kung contradict pa yung nasabi mo? Diba? Doon ako natatakot na sabi mo kanong rebat ganyan, tapos ngayon sasabihin mo nakalaban mo yung sarili. Hindi ko na alam yung mga nakasulat ko, parang autopilot ka na nun Tama. Naisip kung ano yung mga sasabihin ko, basta yun na yun. Ngayon kung magre-rebat ako at makaka-apekto sa sulat ko, parang ayun, kadalasan nagchuchoke ako kapag hindi ko perfectong nasabi yung gusto kong sabihin. Katawan ko ng pusa na ay mali, pero ng utak ko hindi mali, okay lang. Kunyari, ang sasabihin ko yung nasabi ko yang katawan ko mali. Re-react agad. Nagre-react. Kaya ako nagchuchoke. Kaya ako umuulit. Sobrang parang sobrang plakado na sa sarili mo yung ilalabas mo. Kung ano yung pinractice ko, dapat ganun din. Parang ganun. Yun yung isa sa mga ayaw ko sa sarili ko. Kasi ba't ganyan? Obsessive no? Pero high risk, high reward yun Once naman maano mo yun, ma-perfecto mo. Hindi yung strength mo Super yun. Quality. Kumbaga yung paglilin mo doon sa quality, nagpo-produce ng sobrang lalakas ng mga linya, pero may konting drawback lang na minsan kapag hindi mo na ilabas kung paano mo talaga gustong sabihin. Nakaka-istorbo sa utak mo. Napapansin nyo ba? Ewan ko kung napapansin nyo. Kadalasan sa mga choke ko, may nagpalit-palit, di ba? Tapos pag na-recover ko na, mapapansin mo na,
yung tamang ayos. Pero yung una, nung bago ako mag-choke, may mga nagpalit-palit. Ganon. Yung Ganon. sa lansan na Oo. iba na. Yun naman yung ang siguro isa rin sa doon yung sobrang late ko siya nasulat tapos multi. Pag multi nakakagulo ng isip eh. Kasi nalilito ka kung ano ba kasi sobrang magkakatunog siya. Dapat, Magpalit-palit siya. Ganon. Nagkakapalit-palit siya. Gusto ko kasi ang ko naman, gusto ko magkakatunog na halos talagang parehong-pareho yung pag sa pandinig. May konting may konti lang na bago. Halimbawa, palakpakan, kapalpakan. Sobrang magkatunog siya. So minsan pagpapalit mo talaga. Ang dami rin ganung nangyayari sa mga MC minsan yung parang sa isang round parang may i-highlight sila like kunyari magi-speed drop ng konti o yun nga babanat ng tapos doon po magi-slip up ng konti sabi sayang parang parang naging sakit siya. Kaya mas na-highlight parang naging sumpa. Gano'n. Naalala ko nung binanggit mo yung multi, matik pumitik sa ulo. Alang-alang sa pangalan. Atang-atang. Tumatawa na ako agad kasi yun yung nagpe-play sa akin eh. Kwento yung alang-alang na yun. Yun? Wala talaga yun. Anong wala? Wala sa sulat mo. Di ba yun? Bago yung ender, yun muna. Meron talaga dong nakalagay dun. Na set up, pero hindi yun. Okay. Kunya, tapos na yung sulat ko talaga kay senior nun. Tapos, kunyari, ngayon, sa isang araw na yung laban namin, ngayon ngayon kasi bigla lang siyang pumasok sa isip ko. Kasi may ginawa akong ganun dati. Dati nung pangatlong laban ko pa lang. Parang may napanood namin di ba yan. may napanood namin yan. Dito ko napatunayan na pag wala kang pangalan, hindi naman lahat, pero pag kadalasan wala ka talagang pangalan kahit gaano kagaling yung kaganda yung sasabihin mo, minsan hindi talaga papansinin ng tao. Ganon. So, ginamit ko siya, pero iba yung setup doon sa una kong ginawa. So, yun, nilapat ko lang siya. Sayang yung parang ang pagkakagawa ko ata. Kitang ilang dinang inang gago. Tapos ngayon, inulit ko lang dito. At saka, yun nga, parang may ewan ko, comment ba yun o mention na ako na parang nagre-recycle daw ako ng siguro naman totoo kasi ginawa ko talaga. Pero ang doon, setup lang yan. Totoo. Yan. Hindi naman siya punchline. Setup, okay lang. Parang gano'n. At saka effective eh. Kasi dinadrive mo nga yung point na mag-multi ka eh. So kung isa sa mga best ways to do it or para maisabi mo na mag-multi ka, pakita mo na malupit na multi. So hindi siya ni-recycle dahil tinatamad or alam mo yun, hindi ko rin masasabing full recycle eh. Kasi iba eh. Doon din bumagay lang din kasi doon sa yun nga yung pinag-iisipan ko. Kaya ilalagay ko ba to hindi. Kasi feeling ko din yung part na yon hindi naman ganoon kalakas pero ang lakas kasi nito eh. Parang ganda nito eh. Parang ganoon yung dating sa akin. Pero hindi ako nag-expect na ganoon ka grabe yung na ipaparo din ng kung sino-sino. Oo. Wala sa lang yun eh. Parang tapos na yung sulat ko. 'Di ba? Bigla na lang parang naisip ko, ganda ng multi ko dun sa na yun. Gawin ko kaya. Parang mahilig ako mag-ganun eh. Tapos sunod-sunod yung pasok sa isip ko na sige, ano ba to? Lalagay ko ba to? Kaya lang nasabi ko na to dati. Pinaisip na parang pareho dun sa eh. Ngayon, magiging issue na naman sa akin. feeling ko hindi kasi may pass ka dun. Kasi ang branding mo na nga, may nagaya ka na ng ibang MC. Siyempre yung sarili mo rin pwede mong gayahin. Pwede mo gayahin. Diba? I mean, diba? So kaya ngayon may poison ng magagaya, di ba? Hindi ko mahirapang mag-draw ng parallel sa may inatendan kasi akong course kung paano magsulat ng reels. Kasi yung reels 'di ba 90 seconds lang.
lahat nung sinabi ni Boss Poison, tinuro yun dun eh. Kailangan Yeah. masiksik, wala kang fillers sa loob ng 90 seconds. Mm. May, ngayon ang question ko, nag-ano ka ba? Ah, nag kasi binalikan mo yung sulat mo doon sa third game tapos yun yung isa sa mga pinakamalakas na recall ngayon. May iniimbak ka ba na mga sulat na ganyan? Kaya nababalikan mo or yung video yung babalikan mo? Hindi ako nag-iimbak eh. Mhm. Nag-iimbak ng sulat na parang nag-drafts ako Hindi, ng... I mean, yung mga dati mo para mabalikan mo. May yung mga videos lang yung nire-review mo. Hindi ako nanonood ng laban ko. Talaga? Naalala mo lang talaga siya? Sorry. Naalala ko lang siya na Ilang taon na yun eh. Grabe. kaya yung may topic ako doon na multi yung usapan, yung tinatopic ko. Tapos ngayon, ano bang pinakamalakas kong multi na nagawa? Parang tapos maalala mo? Talaga malakas yung multi na yun kasi sobrang dikit-dikit yun. Tapos alam ko sa kanta ko yung nagkanta talaga yun. Binanat okay. Kanta talaga yun. Hindi, kaya ako yun naitanong. Sorry. Tuloy-tuloy mo yung sa'yo. Hindi, okay na yan. Hindi, kaya ko lang yun naitanong kasi meron akong idol sa pagre-release na nahack yung 100,000 niya na account. Tapos parang in 90 days, yung mga malalakas niya lang na video, ni-recreate niya lang pero updated sa current situation. Parang ganun yung ginawa mo eh. Na hinugot mo yung sa tingin mong pinakamalakas. Tapos nilapat mo sa pinakamalakas na na sitwasyon na kalaban mo. Tapos sobrang lakas ng recall. Kaya tama, no? Revenge siya eh. Yung sinasabi mo na pag wala kang pangalan, minsan may matutulugan ka na malakas. Ngayon, binalik mo lang siya, di ba? Yun, isa pa yun. Siguro nang hinayang lang din ako dun. Kasi sobrang nang hinayang talaga ako nung spit ko yun. Doon, sa laban namin pangatlong laban ko pa lang sa flip top noon. Yang din talaga ako nasabi ko, hindi ganun ka, hindi tinanggap siya ng ganun. Sayang, sabi ko, ginawa ko to sa maling panahon. May mga ganun, no? Yun yung term, no? Marami akong pagkakataon na parang feeling ko, maling panahon yung pinaglapagan ko ng ganung bagay. Oo. Sobra, madali akong manghinayag sa mga kasi parang para sa akin, parang ginto ko yung mga sasabihin eh. Yung mga ginto. So pag hindi siya na-appreciate, nalulungkot ako. Parang sayang naman yun. Natural reaction pag binaliw mo sarili mo para dun eh, no? Tapos pero ganda. I mean, dalawang agad eh. Gusto ko yung masakit man or parang medyo naman. Pero totoo kasi na isipin mo kailangan mo ilang taon. Ilang taon bago mapansin yun. Ganong klaseng linya. Pero parang statement din siya eh. Na tayo na ginagawa ko na to dati pa. 9 years? Oo, di ba? Parang itong kinagigiliwan nyo ngayon, itong pinaparody nyo ngayon, siya kung binigyan nyo ng atensyon 9 years ago, makikita nyo, ito na yun. Ito na yung skeleton nun dati pa, pero... Sorry, ang una ko naisip dyan yung kay, medyo off topic, pero yung kay Vampire, right? Di ba lang din siya? Pero mas na-appreciate siya. Tagal na. Parang may napakinggan din akong podcast na gano'n na parang may timing din talaga. Lalo na ngayon, mas yung shorts or mga reels, mas umano siya, yung kay Vampire, right? So, ganun din nga sa ibang sulat nga. Lalo sa flip top, ang daming ganun, di ba? Yung mga before pa, the mga short form na yan, di ba? Ang daming hindi napanood ng iba pa. Yeah. Ngayon tumatak na. At kaya nang sabihin na may poisong magagaya. Dahil lahat naman talaga, ang dami, 'di ba? Iba't ibang version. Anong na-feel mo ngayon na iba't ibang version na yung ginagawa ng mga rapper doon sa mo? Linya. Natutuwa ako syempre. Pero hindi nila na perfect. Ganun na. Natutuwa ako kasi nagagawa nila ng variation. Ng parody, iba-iba.
Pero gusto ko kasi kung feeling ko naman hindi na rin ubra kung may gagaya pa. Pero kung gagawin nila, gusto ko mas malakas dun sa hindi Oo nga. hindi malakas. I mean, kaya nyo ba yung gantong tahe? Oo, yung tahe. Yun nga. Yung parang gano'n. Gusto ko makita kasi gusto ko ding yung parang nabibilib ako sa mga ganun pag nagra-rhyme. Sobrang talo kahit sa pag nanonood ako sa mga Battle League sa nila Deo, pag nakakarinig nagmumulti na kahit kaya ko yon, tapos narinig ko na nagawa niya, nabibilib ako. Lalo na kapag yung naisip niya yung multi na hindi ko naisip. Yeah. Nakakabilib yun. Kaya gusto ko din talaga na sana may makagawa. Ewan ko, kuha ko lang pero ang nakukuha ko dito sa pagsasalita ni Poison tungkol dyan, hindi siya insecure eh. Parang appreciative talaga. Hindi dun sa sa sense na alam niyang may kaya lipas niya na yun yung lipas niya ng work, kaya niyang maglabas ng mga mas malalakas pa doon, kaya kaya niya ring i-appreciate ko ano man yung mga malalakas sa paligid, kasi hindi siya parang kinuha niya yung linya ko, hindi na ako, alam mo yun, hindi na ako yung magiging tumatak let's say ginawa ng iba na mas malakas, nasasabihin niya parang hindi siya insecure na mabubura yung tatak niya doon sa linya na yon or what, kasi alam niyang sa bawat laban kaya ko naman maglabas ng malakas eh. Siguro yun na din nakikita ko, sobrang kahit nagsispit ka laban mo, nakikireact ka rin eh, parang di ba, ini-enjoy mo lang. Yun, ewan ko kung napanood niyo yung BIT namin ni Idol Looney. Di ba sinabi ko doon na pinapanood ko talaga yung kalaban ko. Hindi ako nandun para ini-enjoy ko din yung sasabihin niya. Sobrang kita rin. Sobrang para din akong pagka bumabanat ako, syempre magkalaban tayo, gago. Fan na ako. Basta ako, panoorin na kita. Parang pahinga. Ganun. Pag-round niya na sinasabi sa akin, di ako nasasaktan eh. Nasasaktan ako kapag napanood ko na eh. Wala na sa moment. Gago, sinabi niya pala eh. Doon kahit idama yung anak ko, yung alam mo yun, yung mga ganun atake, yung pine-personal ako. Pero pag pinanood ko na, nung na-upload na, ang sakit pala sinabi sa akin. Doon na nagkaka-effect. Sabi nung kapatid na, oy, ba't di ka nag-rebat? Dinamay ako ah. Sabi, dinamay ka ba? Totoo yun? Totoo yun. Ewan ko pero sa akin totoo eh. Nangyari pala. Kita rin kasi doon sa review niyo ni Jonas, nung napanood ko, sabi ko, si Poison parang lang, parang audience lang ulit, na dinadama niya lang lahat ng linya. Parang, alam mo yung minsan, alam mo na yung namalakas siya, nasa setup pa lang. Nakikita ko na si Poison, parang, ito na. Parang, ito na, malakas to. Umaalis pa na upuan eh. Ramdam. Natawag ako yung in-upload ni yung Reels. Nung Toro, umalis daw ako. Yun nga. Pagdating umalis ka. Ayaw lang ako. Kasi ayaw ko makita ng sabi ng hindi ko nababantayan yung mukha ko. Ano ba? Nubulutan pa yung mukha ko. Grabe yun. Gumano ko sa pader. Parang gumano. Nag-walling. Pero enjoy na enjoy eh, no? Sige, kayo muna. Baka may mga gusto ko itanong kay Boss Poison. Sige, sa akin muna. Since naman parang isang dekada ka na, 2015 ka ata nagsimula sa flip top ever. Parang ano yung parang nakita mong pwedeng sa'yo din isipin mo yung sa'yong style mo, pero yung evolution ng battle rap today, simula nung nagsimula ka nung before, up until now. Yeah. Mas palinaw. Yung mga ano yung na-feel mo or thoughts mo sa evolution ng battle rap today sa flip top, yeah. Simula nung nagpumasok ka. Nung panahon kasi namin, feeling namin ng mga kabatch ko. Kami yung kasi syempre nung mga panahon nila,
ilan lang yung mas angat yung ng sulat. Pero nung nakapasok kami, yung mga batch 5, nakapasok kami, karamihan talaga, parang, hindi ko alam, pero sila yung nagsasabi, parang yung batch daw namin yung pinakamalakas, parang ganun. So, naniniwala din pa na ako kasi, nandyan talaga sila eh. Yung batch pa namin yung pinakamaraming champion, di ba? Totoo. Tapos, nung panahon namin na yun, ayun, napag-uusapan din namin na parang, mas tayo sa kanila, lalo na't mga pabago pa lang kami. Siyempre, mo ngayon. Napag-uusapan din namin na, hindi tayo talagang ganyan. Iba yung natin kasi sila. Pero ang pananaw ko naman doon, napanood natin kasi sila. Napanood natin sila, kaya na tayo mag-isip ngayon. Pero kumbaga parang sila yung nakadiskubre ng apoy eh. 'Di ba? Nakinabang lang tayo. Alam na natin magpaliyab. Pero hindi alam kung paano natuklasan to. Ngayon naman, dahil nga feeling ko, ganun yung ginawa namin, sobrang taas ng kalidad na binigay nung batch namin. Feeling ko yung mga sumunod, dahil nga parang ganun din, yung epekto na ginawa ng mga nauna sa naging naging ganun din yung mga bagong dating. Katulad si GL, 'di ba? Ibang level yun. Hindi tao yun talaga. Si Bitrum, 'di ba? Kami nangungupal sa battle, pero grabe, ganyan ka katalino mangupal. Kasi kupal ka lang. Di ba? Kaya ka nga kupal, hindi mo ginagamitan ng utak, di ba? Pero alam niyo yun, napakarami pa. Sino ba? Si Jonas, ay hindi, si Jonas ka ba? Si Kairam, di ba? Ang talino niya kumaga, lahat ng style, parang nag-upgrade, may inangat. Magkakaibang katulad ni kakala ko dati, di ba? Si Tipsy din yung parang pinaka-genius eh. Ganun eh. Tapos biglang ngayon may GL na. Alam mo yun, yung ganung pakiramdam na paano pa yung mga susunod pa? Paano kung lahat ng rapper mas umangat sa mga susunod pa na taon na dadating? Ganun yung tingin ko na parang solid. Walang katapusang evolusyon, ganun. Ganda. Lang no, parallel lang din kay Batas nung dapat lang, sabi niya dapat lang mas magaling na sila. Nilatagan na namin sila. Pero ikaw, isa sa mga nilalatag din or parang nilalagay ng tao sa mga discussion ng pwedeng mag GOAT status eh. Anong mo doon? Reaction mo doon? Hindi labo. Marami akong mga sablay na ginagawa. Siguro kung bibigyan man nila ako ng parangal, siguro dito na lang sa pinakamasipag na lang. Pero hindi magaling. Alam mo yun? Sa mga active, naniniwala ka bang nasa top ka? Ngayon, sa mga active na lang. Sige, wag na natin isama yung mga hindi aktibo. Ano? Yun ba tatanggapin mo na nasa top ka sa mga active? Hindi ba rin. Wala, vulgar talaga yan. Hindi, pero hindi ako naniniwala talaga dyan. Sobrang kasi kaya nga ako lumalaban kasi feeling ko marami pang kulang sa akin, marami pa akong gustong matutunan, marami pa akong gustong gawin na hindi ko pa nagagawa. Mararamdaman ko naman yun sa sarili ko kung talagang ganun na ako eh. Pero nararamdaman, hindi ko rin naaaminin na ganun. Sobrang layo pa. Feeling ko sobrang layo pa. At saka may dahilan din ako kung bakit ako laging lumalaban kahit hindi sa flip top. May dahilan ako na, ayun nga, sinusubukan ko yung sarili ko. Kung hanggang saan yung kaya ko. Na parang, mauubusap ba talaga ako? Hindi. Parang yung sarili mo na, yun nga sabi nga nila, yung sarili mo minsan yung pinaka-patindi mong kalaban. So, dahil nga naglalaban kami sa sarili. Alam mo ba, mas madalas akong tamarin kaysa magsulat. Sa lagay Tamad na ka yan? pa niyan, ha?
kaya nga maikling panahon lang ako nagsusulat. Kasi nga, mas maraming oras na nagpapahinga ako kaysa mas oras na ako ng anime kaysa nagsusulat. Hindi ba lahat lang oras na nagpapahinga ka ay nagko-kolekta ka lang ng reference? Ganito yan. May mga pagkakataon na halimbawa naipagkwentuhan ako. Iba-ibang sitwasyon pa naipagkwentuhan ako. May nasabi yung kausap ko. Tapos yung pagkasabi niya tapos biglang may isipan ko yun. May ayos yun, no? Halimbawa, yung yung kailan ba upload to? Ano yung hinihintay mo? Pwede natin i-adjust. 22. Yung kay Katana? Hindi. Hindi, ibay ko na lang. Halimbawa, sige, sabihin ko na. Halimbawa, yung kausap ko, sasabihin niya, kumakain siya siopaw. Tapos, nakakainis naman to, nakakabadrip yung papel. Pa yung papel sa ida-drops ko yun. Tapos gagamitin ko yun sa kalaban ko. Para ayop ka, nakakabadrip. Parang yung role mo sa eksena, kasi syempre papel. Ganon, para maitugma ko na parang ang siopaw ayop ka, nakakabadrip yung papel. Wala kang sound, Ian. Lapit na. Yan. Yun, pero Tutot ng universe eh. Parang bigla-bigla na lang ihahain sa yung mga pwede mong gawing linya eh, no? Pero mas marami akong nasusulat kapag naliligo ako tsaka ako rin. nagsi-CR. Naka-number 2. Nagdudumudumi. Yan, gano'n. Legit yan. Naisip pag gano'n. Paano mo kinakapture pagka gano'n? Pag kunwari naliligo ka tapos may naisip ka na linya. Sobrang lupit. Hindi, wala naman ako, hindi ko siya iniisip na, wala akong source eh. Paano ko maiisip? I mean, pag biglang may dumalaw na idea habang naliligo ka. Kasi usually nakakalimutan natin yung mga sobrang malupit eh. Paano ko agad yun? Kahit basa pa yung kamay ko. Nice. ang ano naman nun, wala naman talagang idea eh. Wala akong idea. Basta pag naliligo ko, ang iisipin ko, ano kaya magandang kalaban ko? Ano bang pwedeng mga anggulo habang nagsasabot niya? Habang iniisip ko, ang likod ng isip ko eh. Kasi wala namang, alam mo bakit? Pag naliligo ka, wala ka namang iniisip. Diba? So, dun ako mas malayang nakakapag-isip. So, dahil nga na, ano kayang ganito, ganyan. So, mas malawak yung ako para pumasok siya lahat. Tama. Doon. Nakakarami ako noon. Iaano ko lang yung mga keyword para matandaan ko. Less filter kasi yon, less yung focus mo rin, hindi parang trap ka sa isang iniisip lang. Naging ano ko rin yan eh, naging tanong ko rin yan kasi nga kami dito may kasama sa namin magsulat eh. Parang sabi ko, ano ba to? Ba't laging ito naliligo or sa CR ako nakapag-isip na tinatanong ko siya. Tapos parang may nagbanggit din kasi sa akin na minsan kapag sobrang stuck mo na, kahit yung change of location lang, malaking bagay eh. Yung habang nag-iisip ka, di ba, parang lumabas ka, maglakad ka, and sa case natin, pwedeng naligo ka. May effect na agad siya sa pagde-declutter ng utak eh, na mas Same mabilis. feel sa akin nun. Pag naglalakad ako naman madalas. Tapos ako hindi ako pala type na tao eh. Voice message ako, bina-voice message ko sarili ko. Habang naglalakad daw, biglang may papasok. Pero nababalikan mo ba yung voice message? Okay. Keywords lang din. Tinry ko kasi hindi ko pinapakinggan ulit. Doon ko susulat pagka-uwi ko. Doon ko na susulat. Pero pag lakad, parang kaysa huminto ko, tapos tatype ko, voice message naman naglalakad. Tapos, nga, effective yun. Like, parang change of environment nga or sa ginagawa. Laking tulong nun sa Ay, may nakita pala ako kay Poison. Hindi ko alam kung aware ka. Yung mga nakakabigay ng unang, ano bang tawag ito? First blood daw kung tawagin sa liga. Nasa 3 kayong nasa top 1 eh. Kumbaga, kayo yung nagbigay ng mga unang talo ng mga MC. Parang welcome to NBA moment. Oo. So, ikaw,
Ang top 1 kasi tatlo kayo. Ikaw, si Sayad, si Jonas. Aware ka doon? Grabe. So, ibig sabihin, kabahan ka na, walang Shaboy. mercy. Shaboy, kabahan ka na. Yung pala yan. Nagsabi kasi nun. May nag-collecta talaga ng May stats. May nerd na. Grabe Oo, naman sa tao nerd. eh. Paano Hindi ba nila concerned lang? Concerned nerd. Pero no, pinapanood talaga nila or napapansin lang. Pero ang ganda ng mga ganong stats di ba? Parang out of nowhere. Mapaparealize ka na. Nakita ko yun sa Facebook. Shoutout kay, ano bang pangalan nun? Lineal ata yung pangalan. Yari ka, Low Eclipse, inawag mo. Pero aware ka ba doon? Aware ka doon na ganun, ikaw yung tatlo kayo sa tuktok na ano? Ngayon ko lang nalaman. Galing, no? Parang official na pader, no? Parang ano ka, parang matatakot ka pag let's say debut battle mo man o ano, wala ka pang talo tapos nakaharap mo sa lineup Poison. Ay putya, kawawa tayo di. Pwede, ano to eh. So, ang tanong, ang pinaghahandaan mo ba ay ang mabigyan ng unang talo si Mot o si Zoro nakararating pa lang? Wala sa pareho. Wala sa pareho. Uy. Yung mga ganon, biruan lang namin yun. Kasi kaya ko laging ginagawa yun. May nangyari dati na nagkatampuhan kami dalawa. Pero yung tampong ano lang, yung tampong tropa lang. Tropa lang na ano. Tapos nasa isang GC kami. Yung tampo ako, pero syempre, parang daanin ko na lang din sa biro. Parang sumulaban tayo eh. Parang ganun. Kasi sa amin magtutropa, ako lagi yung pinagtitripan ng lahat. Ako lagi yung trip. Ewan ko kung bakit trip na trip nila. Pinaprank ka nga din minsan. Alam mo yun? Yun, kaya ganun nga. Minsan lang ako bumawi. Minsan lang ako kumanti pabalik. Pero gusto ko solid yung sasabihin kung pang-aasar din. Para sulit. Quality pa rin. Nasa quality ka ba? Nasa quality ka. Malabo yun. Wala sa ano mo yun? Wala sa bucket list mo yung dalawang yan? Hindi. Wala naman talaga akong planong makalaban. Ihain boss. Wala akong choice kundi tanggapin. Ganun siya. Okay, ito. Kunyari lang, pinapili ka sa dalawa ni Boss Arik. GL Mot? Oo. Ngayong ahon? Oo. Magbabakasyon ako eh. Hindi, magja-judge daw. Kung saan daw magja-judge siya dalawa. Magja-judge. Sila. Sila na lang dalawa. Ako eh. Nitong recently, di ba may battle ka sa Taiwan? First time mo ba bumattle sa labas? Hindi. Talaga? First time mo yun. Kalaban mo nun si Katana? Anong pakiramdam? Sige, ito na lang. Kasi naalala ko lang na maraming nagkukwento sa amin dito yung parang first time nilang lumipad para bumattle. Ikaw naman, ano yung pakiramdam first time mong lumabas ng bansa, dinala ka sa labas ng bansa ng pag-rap battle mo? Nakakatuwa, siyempre. Ang lagi kong naiisip niyan yung Poison na nasa pabrika. Yun yung lagi kong naiisip. Kada may mga ma-achieve ako, yun yung kinakausap ko yun. Yung Poison na nananahi sa public. Uy, gagong, galing mo na. Buti sinipagan mo. Yung laging ganun yung ko. Lahat ng bagay na magagandang nangyayari sa akin, pinagpapasalamat ko talaga. Solid. Yan, sobrang nagpapasalamat ako. Mabilis akong maka-appreciate kahit sa maliliit na bagay. So, kaya naano pa yung nakarating ako sa ibang bansa. Ultimo nga yung unang beses kong makasakay ng eroplano eh. Flip top ba yun? Hindi. Flip top. Sa Davao. Dosage. Sobrang saya ko nun. Yung unang beses kong lumabas sa TV, sobrang saya ko nun. Parang feeling ko, talagang okay na, naabot ko na lahat. Ganun pakiramdam. Sobra ako nagpapasalamat sa mga nararanasan ko. Hanggang ngayon nga, sa totoo lang, ito yung totoo talaga.
hindi ko talaga siya, parang nandun pa rin ako sa dati. Kasi nagugulat ako sa mga nangyayari. Kaya kadalasan, sinasabi nilang suplado daw ako, di daw ako namamansin, ganyan, ganun. Kasi paano ba sabihin? Sige, wag na kain. Okay lang, may oras naman. Hintay naman namin yung sasabihin mo eh. Sige. Minsan nahihiya ako. Sobrang mahihiyain talaga ako. Paano ko i-approach yung tao? Hindi ako magaling makipag-usap. Sobrang hindi ako magaling makipag-usap. So, kapag pinapansin nila ako, kinakausap nila ako, ganyan. So, naiilang ako. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ngingiti. Minsan nga, ngumiti ako pero yung tingin nila hindi ako nakangiti. Hindi pala. Akala mo nakangiti ka. Sa isip mong nginitian mo, pero hindi. Oo, gano'n. Ako, parang, ano mo yung maraming ganong pagkakataon. Tapos, meron pang nangyari, dati, TIU to, na kaya hindi ako lumilingon pag tinatawag akong idol. Nangyari, idol pa picture naman. Tapos tara. Inakpay ako. Tapos gumanon siya. Tapos hindi ko matanda kung sinalalapitan niya, si Motbo, si M-Side. Hindi pala ako. Di ba? So nakakahiya na. Lalo kung buwaba yung dagdag sa no? Dagdag sa parang reservation sa sarili. Haba ng self-esteem yun, parang akala ko ako. Yung yung napahiya pa ako sa sarili ko. Napahiya ka sa sarili mo. May mga ganun eh. Parang para sa akin mas nakakahiya yung sa sarili ka na napahiya kaysa sa ibang tao. Kasi yung ibang tao wala. Tao naman. Ganun yung ayun, sobrang siguro dahil introvert ako nung bata ako. Tapos ngayon pinipilit ko naman na sobrang pilit nga lang talaga kung makipag-usap. Pasensya ka na, pinilit ka namin. Hindi. Gusto ko mga ganito, hindi ako kaya pa tayo magkakarap eh. Pabor. Pagka magkakatabi tayo, baka makapagsalita. Alam niyo yung BID namin ni Idol Loons. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Kaya ako, na-starstruck ako. Alam mo, lahat na, kahit ang tagal na namin nagkakasama, ang tagal na namin nag-uusap, ang tagal na namin nakikita, hindi nagbabago yung pagtingin ko sa kanya eh. Master ko to eh. Solid. Kahit ako, mahihirapan ako din. Nakakahiya eh. Hindi ko alam kung sarcastic o Di. Ganun ramdam ko. Lagi. Kamusta laban niyo ni Katana? Kahit hindi naman pang spoil, pero ano yung mga pwedeng abangan doon? Feeling ko naman pang din siya, pang flip top din siya. Pang flip top din naman siya. Para sa akin, pero yung sulat ko siguro. Yun na lang. Okay. Wag na. Baka sumobra. Sumobra yung Anong pinaka na-trip mo doon? Napuntahan or na-experience sa Taiwan? Ano? Anong pinaka nagustuhan mo experience doon sa Taiwan? Yung pumunta ka sa Chongqing University. Yung sa F4? Hindi rin kami kasi masyado nakagala kasi nga yung pagdating namin doon, syempre kami, may laban. So, kinabukasan na kami nung laban nakapaggala. So, dapat iikot kami. Kaya lang, nung nandun na kami sa University ng F4, tumagal kami doon kasi Picture. Pwede doon. Hindi na kami nakagala sa ibang lugar. Ayun. Pero na lang. Abangan na lang. Abangan nyo. Nabanggit mo kanina yung batch 2015. Titignan ko ngayon. Grabe nga itong batch nyo, no? Cripply EJ, Amar, Invictus, J-Black, J-King, Lanceta, Lipcraft. Parang pag in-event mo tong batch 2015, pagsabugan na rin no? Grabe.
Silang lahat lineup, no? Sila. Diba? Six Threat, Prince Oh. Rhyme, Mot, Marshall, Sur, Tats Maven, Topper, The Rebuttal Lord. Diba? grabe tong batch na to. Ilan ang champion dito? J-Black mo. Three, 6 threat. 4, 4 na, no? Invictus. Invictus, J-Black. Tapos, Mag-iisa buhay ka ba next year? Boys? ayan. Yan. Uy! Pandag, ito tuloy ba yung sinabi naudot kasi yung kay Clipley eh. Pandagdag sa batch 2015 eh. Next year, Ah. may naalala lang ako. Si Sixth Threat. Siya yung ika-anim na kampiyon. Ewan ko. Kasi kung sino magcha-champion next year, pang 13. Yun. Ay, oo nga. Yeah, nasusulat. Sheesh. Oh my Official na po goodness. nating ilo-launch ang Let's Project go. Poison 20 Wala. The 13th champion. Oh nga, no? Sobrang fitting, no? Huwag ka naman mag-retire pagkatapos. Gusto ko magre-retire, lalaban ng mga apo nila. Gusto ko yung Boss Battle Poison. rap is my Feeling ko- profession. Sinasabi ko daw, parang feeling ko, kung mayroon kung magkakaroon man ng dahilan na hindi na ako lumaban, pag namatay ako, parang Lalim. parang iba Passion. yung pagtingin ko sa rap. Kaya kong hiwalayan yung, kunyari kung may jowa man ako ngayon, kaya kong hiwalayan yun para lang sa rap. Kung Grabe. papapiliin niya ako, i-freestyle lang ko ba yung pawok? Nakamulti. Freestyle yung closure. I-rewind lang kita. Nauna ang rap. Huwag mo nang hanapin yung Poison, umalis na siya. Grabe na. Sige. Follow up ko lang. Go. Sorry. So, since balik natin sa Isabuhay, ano yung thoughts mo sa current Isabuhay battles right now? Parang may naging favorite battle ka ba ngayong taon? Tapos, idagdag ko na rin, ano yung prediction mo sa finals? Naging paborito kong laban ngayong taon. No, nung sa Isabuhay, run, nung current. Nakakayawag salita. Pero sino ba? Siguro yung mga battle ni Ban bago kay Lipcram. Na-enjoy mo. Ban sobrang solid nun para sa akin. Yung sa Isabuhay naman parehong tropa kasi. Oo. Ito yung tingin ko talaga gusto kong makuha ni Lip yung kampyonato kasi feeling ko nararapat lang. Nararapat lang gusto ko para sa kanya talaga. Kay Katana naman, yun naman din gusto kong magkampiyon din si Katana kasi ayokong madungisan yung record niya. Gusto kong na Mot. Gusto ko kung ano yung tingin ng tao dati kay Mot, gusto ko ganun din kay preserve no. Ganun. Kaya lang ang problema, bakit kasi silang dalawa yung diba? Gusto ko sila parehong manalo. Pwede ba yung tabla? Pero ayun talaga yung tingin ko na kaya kung pag mag-judge ako doon, hindi ako papayag. Para kumbaga sa finals pa lang na yon, okay ka na. Panalo na no. Panalo na yan. Hindi nga eh. Para sa akin hindi ako panalo dun sa kasi may matatalo. Kasi may matatalo na isa na alam kong pareho nilang deserve na pero siguro mas matimbang ng konti si Lip para sa akin. Mas matagal na si Lip. Ganun. Kaya lang, ayun nga, nangihinayang din ako kung magkakatalo si Katana. Hirap lang. Pero, well, malalaman lahat yan sa December
Ano ba yun? 14. Tama ba? Kasi naging linggo, di ba? Lagi second day lagi yung Sabado linggo eh. So 13, 14. Yeah. Sige. Bago yung mga ibang tanong, itatanong na namin sa'yo yung lagi naming tinatanong sa mga MC dito. At mukha namang matalas naman memorya mo. Sige. Una is tatlong laban na personal na nag-enjoy kang i-perform. Laban ko? Oo. Sinyo. Ito ba? Tatlo. Walang ranking naman. Sinyo. Saint Ice yung sa Motus. Oo. Solid yun. Sa yung kay Rick Hinaro. Sa sunugan. Si Kumugan pala. Si Bomberman. Ang ganda nun. Oo nga. Suicide Bomber. Solid doon. Pucha. Lakas nun. Binata no? Go tuloy. Ano yan? Nakala ko yung yung frozen. Pero mas okay rin pala yung Bomberman. Bomberman. May sundot pa sa dulo no? Binalik pa no? Tapos na yung binalik. Tapos na nga Pangalawang tanong, ito, kung hindi mo man maalala, pero mas tiwala ako maalala mo eh. Pero kung hindi mo man maalala, sabihin mo lang kung sino yung kalaban, tapos hahanapin na lang namin sa video. Tatlong scheme or tatlong linya concept na pinaka gusto mong nasulat mo. Ayun nga, sa tatlo din na yun. Okay. So, yung kay Sinyo, alin doon? Yung kitang-kitang. Alang-alang sa pangalang atang-atang ni tanga at karangalang dinala ay kitang ilang bilang dinang inang kinya bilang pinaka. Re-remind lang kita total ikaw ang kilala na ang rule number 1 magmultikatang ina ka. Okay. Yung kay Saint Ice, lahat ng tungkol sa ice. Sa dark web naka-livestream habang nasa dark room. Nightmare ba o nice dream parang naka-volume. Bit ko na rhyme scheme magkukos ng tantrum dahil you will see ice cream paglabas ng Magnum. Ice rocks, wag mong sabihin nagigising ka pa niyan. Ice box, isisilid siya ay giniling na naman. Ice pop kapag nag-stick ka sa piniling banatan. Ice drop at makikitang may pinipigang laman. Bakit kay site ka nag-request ng yung nais harapin? Gago, hindi lahat ng rep ikay patitigasin. Hindi ka na makapag-chill, sadista ba men? Pinreserve ka na't lahat, pero panis ka pa rin. Okay. Kay Rick Henaro. Hinaro yun, yung Bomberman. Sinundan niya pa yun, sabi niya, bago nga pala ako mag-umpisa, shoutout sa lahat ng pumunta. Huwag kayong mag-alala, di kayo ipapahiya ni Bomberman, may pasabog tong dala. Woo! Di daw ipapahiya, doon palang pahiya ka na! Bomberman! Ang inalons, paano mo naging panauhin to? Puro pasabog bukang bibig, kung bibig mo pasabugin ko. Bomberman! Bomberman! Seryoso ka? Yan ba yung pandurugan? Pues ako si Bomberman, pasabog ko nagiging linya at apoy pang sunugan. Yan ang pasabog. Magtatanda ka parang Lolo Thunder. Nakipagpaluan kay Moko Jintong Coco Lamber. Alam nyo ba kung bakit may nasaling bobong rapper di sadyang madamay sa pagkuha parang photo bomber? Ganon? Sabi mo sa isang kalaban mo, pag nagbaliktaran kayo, mapapasubo siya, men. Di mo man lang ba naisip na kapag ginawa nyo yun, mapapasubo ka rin? Huwag mong sabihin, hindi. Ano yon? Dikit-dikit lang sa pisnge? With patching pikit-pikit at timas-sima sa binte? Si Gago, nahiya nung kanyang naisip after. Tangina, damay pati sarili, parang suicide bomber. Ay, gabing haba nun, extended yun eh. Natawa talaga ako. Di pala naawa pala ako nung pinanood ko. Di ba pa yun, naka-stream pa yun dati.
Tsaka ano kasi, di ba pinag-uusapan natin dito, trip natin yung mga recall, yung mga callback sa ano. Nung time na yun, wala pa masyado gumagawa nun eh. So, ang lakas ng dating eh. Hindi ko sure kung may gumawa na nun bago ako. Pero nung ko yun, gawin ko kaya ito, wala pang gumagawa ng ganito. Hindi ko sure kung may gumawa na, pero feeling ko wala eh. Gawin ko kaya, parang gano'n. Bomberman sa dulo. Ito. Yung last naman doon ay kung may parang kung i-introduce mo ang flip top sa kahit kanino para malaman nila ano yung ginagawa nyo, may ma-appreciate nila. Ano yung 3 laban na ipapapanood mo sa kanila? Sendlo, MR? Marcong Bungo 144. Yeah. At saka sino pa ba? GL Sendlo. Yung debut nila. Lahat ng battle ni Sendlock dapat eh. Pero yung mga kalaban nila kasi parang may mga nasasabing may mga nasasabing hindi dapat ganun na alam mo naman yung mga kapag hindi ka naman talaga ng battle rap na nagmumurahan lang tong mga to kahit mga kamag-anak ko ganun nagagalit sa akin dati talaga? Hindi pa nila tanggap na bakit pati yung nanay nadadamay ganyan. Pero ngayon ba okay na? Okay na siya ngayon. At saka napapaliwanag ko naman din na na art po kasi yan. Kumbaga yung boxing nga po nagsasakitan din sila. Nga naman. Oo, no? Ganda na na. Ayun na. Meron nga nauulol sa boxing eh. Legit Sabihin mo, no, suntukin kita o mamurahin kita. Nabanggit mo yung yun na rin yung tatanong kayo. Nabanggit mo si Marco Bungo. Paano nagkaroon ng sa alter ego? Paano nabuo yan? Dapat yun yung pangalan ko, hindi Poison. Talaga? Yung Poison kasi, asar sa akin yun ng mga kaklase ko nung elementary. Kasi ang apelyido ko, Lacson. Okay, Lason. Lason. Hanggang sa naging Poison. Pero nung nag-iisip ako ng magiging pangalan ko dati, dapat nga Skull yun eh. Skull 13. Tapos yung logo ng bungo. May 13 sa parang ganun yung hindi, kung bungo naman, masyadong brutal, ganyan. Tapos yun, markang bungo yun eh. Tapos ang pangalan ko Marco. Marcong Bungo kaya. Parang na lang siya, magkakasama lang siya sa choices. Yun. Pero yung Poison talaga yung mas kasi parang mas nasanay na ako na Poison eh. Yung pagsali mo doon, ikaw humingi o in-offer sa'yo? Alin? Mag-alter ego? Nag-chat si boss talaga. Sure. Talaga nahiya ako sa ganun. Yung ako boss fake laban. Nahiya ako sa ganun. Siguro ginawa ko yun mga lang. 2 beses. Humingi ng laban. Sino hiningi mo dun sa 2 beses? Yung isa si Romano. Okay. Yung isa si Kakata. Solid yun. Close sa battle na. Ayun yung doon. Yun yung parang kinapalan ko yung Alam mo si MR? Oo, sinabi niya. Okay. Kasi parang ngayon, pangalan na lang daw binibigay eh. Oo nga daw. Tapos magugupta. Kaya parang gusto ko magkaroon ng ng tournament tapos puro mga alter ego maglalaban. Ganda nun. Kaso pang one day lang ata yun eh, no? Pag ganon, hindi ba parang pang one day lang yun? Kasi kung alam mo na yung mga next stage, nakita mo na eh. Oo.
Hindi, parang, hindi, yung sa akin, parang, alin ba yung sinasabi mo? Kunyari kung may tournament ng alter ego, pero let's say, kunyari ano siya, parang spread over a course of events. Ang ibig ko sabihin, yung mga naglaban na. Kasi alan eh. Di ba? Pwede, no? Alter ego tournament, no? Minute siya. Ganon. 1 minute format tapos tournament, no? Ilan na bang Carlito Eveready, si Tipsy, Sinagtala. Ghostly, Sinagtala, Ice Water, si BR, ay, tama nasabi na rin naman niya kay Looney. Basta si BR. Sinabi na rin niya. BR tsaka yung isa. Tsaka yung isa. 1-4 Marcom Bungo. Dami na rin. 6 pa. 6 pa. Pwede pa, no? Pwede pa magdagdag. Pero, nung pinresent sa'yo yun, anong reaction mo na parang Giba agad. anong pagtanggap mo dun sa alter ego? Natuwa ako, syempre, kasi natutuwa kasi ako nung napanood ko yung mga nauna. Parang ang special naman nila. Feeling ko, kapag binigyan ka sir ng ganun, parang napaka-special mo naman. Parang ganun. Privilege. Pilig ako nun. Para ako nilaplap ni Crush. Ganun. Ang ganda. Hindi naman si Arik yung crush mo. Ha? Hindi naman si Arik yung crush mo. Hindi naman. At hindi rin si Sir Deo, no? Siya yung may record eh. Yun, ganun. Sobrang Tapos yung pagkakapaliwanag niya ba pinapili niya pala ako noon. Okay. Kung pinapili niya ba ako? Hindi, pinapili niya ako kung ilalagay sa sa poster. Sa kanya ba yun? Tapos iba pala. Sabi ko pinaban. Okay, paano ba yun? Kay Sinyo ata yung sinasabi ko. Sobrang dami kong laban. Yung sinasabi mo kung 1 minutes. Kasi alter ego din dapat. Kasi dapat 1 minutes yun, di ba? Yung sa amin ni Sinyo. Oo. Yun pala yun. Parang naalala ko nga may kinuwento ka niyan. Parang sabi mo gusto mo pangalan ni Sinyo yung nandun tsaka pangalan mo mismo. Hindi, wala naman. Si naman. Boss Arik nagkwento nun eh. Si Enigma ba nagkwento nun? Na mas fitting daw na nga naman mangyayari yung Sinyo versus Poison. Mas fitting na main pangalan character mismo. Yung lalabas. Pero ako sinasabi ko kahit alin. Hindi. Sinabi ko kay Arik ko na kahit alin. Kahit alin dyan. Tapos nung pumapasok na yung ideya, hindi ubra na kailangan Chinat ko siya ulit. Sinyo na lang pala, boss. Mas maraming idea pagka sinyo. Oo nga. Mahirap. Pero, anong tawag nito? Nakita ka namin nun eh. Nung nag-live kami nun, iba aura mo nun eh. Saan? Nung kalaban mo si Sinyo. Di namamansin na kasi mangot. yung suot mo yung RX Panda na na bamboo. Tapos nakita ka namin sa labas. Tapos di ko alam kung tinawag ka namin, pero alam ko lalapit dapat kami. Tapos nakita namin, grabe yung game face talaga. Focus ka eh. Wait. Kayo ba yung idol? Nagpa-picture, oo. Kayo ba yung nagtumawag na idol? Wala na akong naririnig kasi parang pinagpa-practice na ako sa isip ko na yung mga sasabihin ko. Mas maingay yung paligid, mas magulo yung paligid, mas magandang pinapractice ko siya sa isip kasi ng tuloy-tuloy kapag ko talaga ng maayos. Na feeling ko mas magagawa ko ng maayos sa stage gano'n. Oo. Ano yun? Parang sinasanay mo na rin yung maingay kasi yung crowd? O hindi? Hindi, sinasanay ko yung sarili ko na kasi yun nga, katulad nun, pag may maingay pag karamihan ng mga choco kapag nag-react yung crowd. Mm-hmm. Diba? Napansin pagkatapos ng katulad nung kay Sixth Threat,
Di ba? Oo. Sa yung tirador, nawala ako. Yung kay Prince Rhyme pagkatapos kung anuhin yung Isabel Granada, nawala ako. Pagkatapos ng malakas na sigawan. Sana yung sarili ko sa kulong lugar. Minsan nga pumupunta pa ako ng inuman para mag-practice lang ako dun. Hindi sasalita eh. Yung mga tropa ko kasi, yung nagiinom kami. Kahit di ako magsalita, basta kaharap nila ako, okay lang. Okay. The presence. yung iba naiinis pag may nagsa-cellphone eh, no? Kasi Poison nagpa-practice. Inom lang kayo dyan. Tutulong nyo na to sa akin, guys. Magkwentuhan lang kayo dyan. mas gusto pa hindi nakatutok okay, no? Baka may naiwan pa kayong tanong. Ako meron akong isa dito. Kailan sa tingin mo ba wala na yung Mokojin na sa'yo? Feeling ko kasi para sa akin hindi ka na si Mokojin eh. Kasi meron ka na-discover mo na ba yung sarili mong style? Hindi naman, eto talaga. May sarili naman talaga akong style eh. Hindi ko alam kung bakit lagi nila akong dinidikit sa iba. Kumbaga yung Mokojin, nung una talaga, parang ang lang yun eh, parang dahil nga ginaya ko si Batas. Batas. Nung paborito kong panoorin si Batas. Tapos mahilig ako manggaya nung bata ako. Ang akong hanggang sa lumaki ako, pero nung naging rapper na ako, ang pinaka nagagaya kong boses si Jay Skills. Sample. Boy Paos. Sample daw. Pero yun nga, ewan ko kung napapansin nyo sa mga rap challenge. Yung challenge. Minsan mapapansin mo kung nagtutunog Jay Skills. Tinry ko lang siya nagayahin si Batas. Nung in-speak ko yung linya niya, sabi ko, tunog din ah. Tapos ngayon, in-apply ko siya sa laban namin ni Romano. Hindi, nanggagaya na pala ako dati pero nahihiya akong sabihin yung Mokojin. Tapos nung nakalaban ko si Romano, doon ko sinabi na ako yung Mokojin ng flip. Tapos sinundan ko siya ulit sa laban namin ni M-Site. Tapos parang natuwa na ako na parang, sige nga, gawin ko ulit sa Tapos, ayun, nanggaya na ako ng nanggaya. Tapos nung tumagal dahil nga nababash na ako, parang hindi ko na din hindi ko na rin din kadalasan ginagawa. Siguro may mga sundot na hindi ko na kailangang sabihin na ako si Mokojin, pero obvious naman siguro naging may ginaya ako. Ganon. Pero may mga nagsasabi sa akin na doon na parang hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung kumpletong detalye, pero yung style ko kasi kahit nung sobrang naka-metro ako eh. Yan napapansin ko yun. Bukod sa naka-metro ako, yung tunog saka yung paraan ng pagsusulat, mapapansin mo yun lalo na kung lagi mo akong pinapakinggan o pinapanood. So halimbawa lang itong sulat ko na to, itong sulat ko na to, pina-spit ko sa mga normal na, yung mga nasa amateur league. Mapapansin mo na ako sumulat nun. Ito ako sining. Ang feels ko dyan is, pag ikaw yung nag-spit, sasayaw ka eh. Mapapasayaw yung nakikinig eh. I mean, hindi ikaw. Pero sa'yo, napapansin ko din yun na yung mga gestures mo para ka ding sumasayaw eh. So, nakatali ba yun dun sa mga metro mo? Oo. Perfectong magkasukat siya na pwede siyang ilapat sa beat. Saka nakaano rin siguro na pag na dati akong dancer. So pwede kayo mag-showdown ni Jonas ha? Dancer ako dati. B-boy. B-boy. Boy. Nice. Payat pa ako. Kapag na ako ngayon. Sheesh. Yun yung mo talaga dati, yun yung ginagalawan mo talaga na eksena dati. Career. Oo, yun talaga. Pag ka kasi, pagka taekwondo player ka, automatic magiging dancer ka. Flex, na tama. Malapit, yung bataan nyo malapit sa Zambales. Oo, magkatabi. Parang dati na-feature yung B-boy culture dun eh, sa Zambales eh.
Ay, ano yung may sasabi ata si Ian tungkol doon sa ano eh? Saan? Hindi na, taekwondo player. Ano yun, simula bata ka, nagta-taekwondo ka? Nung grade 6. Milo best ba yan? Ay, lupit. Victim ako ng bullying. Oh. Okay. Yun. So, laging may, alam mo na yun, mga pipig. So, grade 5, pagkatapos nung bakasyon ng grade 5, doon ako nag-aaral. Isang buwan pa lang, magaling na ako agad. Ganun ako kapursige na maipagtanggol yung sarili ko. May may hugot. Grabe na. Ganun. Kasi lagi lang akong sobrang tahimik ko sa school. Tapos laging ikaw yung pagtitripan. Tapos wala kang magawa. Kahit sakto na wala kang magawa. Di naman. Kasi sumbong mama. Pag sumbong mama ka dati. Mas yari ka eh. Nakakahiya ka nun. Oo. Ganun yung Ayun, dahil dun. Pero hindi ko rin naman nung nag-taekwondo na ako, hindi ko rin naman siya nagamit. Wala na nang bully nung nag-taekwondo. Nung natuto, no? Tapos wala na rin. Gagi, nagta-taekwondo yan. Province. Ako mag-taekwondo. Ang nangyari, lahat ng nambubuli, kunyari may nambuli, kung pinapalagan ko, hanggang saan nangyari na hindi ko napapansin na parang ako na yung nambubuli. So, deep yun realize ko din naman siya, pero 3 taon ko bago na-realize. Ganun siya katagal na basta ang lala ng mga nangyari dahil galit ako sa mga bully. Awayin ko din ganun kasi mas magaling ako, mas kaya ko makipaglaban sa iyo. Tapos hanggang sa hindi papansin na dahil nga ganun, yung nagtatanggol ko to, tapos naging intention ko na. Pag kasi ng tao okay lang normal. Pero yung yung sinasadya mo na may makita kang mayabang, tapos sasadyain. Yun doon na lumabas yung ko na parang pangit ng ginagawa ko pala. Ganun siya. Parang naging vigilante, naging Batman. Ganun parang. Live long enough to be the villain no? Pero feeling ko naman karamihan, ewan ko kung lahat, pero alam mo yung pakiramdam na pag nanonood ka ng ng mga reels or kung anong video na yung napapanood natin na kunyari may binuli tapos biglang fight back. Pumalag. Tapos, di ba ang sarap sa pakiramdam? Tapos yung binalibag, pinapanood nga ako yung sinasakal siya tapos bigla niyang ginudo take daw. Kung satisfying Kung ano yung nararamdaman ko pag pinapanood ko yun, ganun din nararamdaman ko dati. Na kailangan mangyari to sa kanya kasi bully siya deserve niya. Parang naging sense of justice siya na whatever it takes. Nakikita ko nga doon yung si Kira. Ewan ko napanood yung Death Note. Sa Death Note. Ang intention lang naman niya nung una parang maayos yung gobyerno, yung hanggang sa umabot na sa punto na senting tao, papatayin niya na para kakasagabal sa niya. To keep the power. So, parang naging siya, nilamon siya ng sistema. Ng mismong power, yung control na meron ng power na yan. Naalala ko lang bigla dahil binanggit mo yung Death Note. Ginawa mo yung kay Goryo, di ba? Yung hinihintay nyo? Wala nga pala itong pangalan. Hindi siya. Grabe yun. Stig yun. Kaya gusto ko itanong, may dagdag akong tanong sa'yo. Ano yung mga paborito mong anime reference na nagamit mo? Paboritong anime reference? Yung hindi na ba? Karamihan Naruto. Yun, Death Note, saka yung Rurouni Kenshin, yung may X. May X. Parang yun. Yung mga paborito ko talaga. Anong pinapanood mong anime ngayon? Ngayon na yung bago? Kumbaga, yung currently watching ka.
Wala eh. Wala akong yung bagong inaabangan, yung kalalabas lang na anime. Wala akong inaabangan na ganun ngayon. Pero may mga pinapanood. Hindi, meron pala. Pero tapos ko na pa. Dan. Dan. Okay. Kuta. Gotcha, Akuta. Kaiju number 8. Kaiju number 8, yeah. Bago eh. Oo. Karamihan naman napanood ko eh. Karamihan naman ng sumikat dito sa Pilipinas. Pero pag may mga napapadaan sa akin na ano kayang anime, pinapanood ko talaga. Talaga kahit yung mga parang napadaan lang sa Reels parang astig, tapos search mo na yun. Oo. Ayos Ganun siya. Yung mga ano lang, sobrang dami. Mula sa pinaka-paborito ko kasi Rurouni Kenshin. Classic yan. Kasi feeling ko kasi, yung mga anime dati, pag pinanood mo ngayong matanda ka na, wala na eh. Pero yung Rurouni Kenshin pangit lang yung pero yung kwento ang ganda pa rin. Yung animation, no, yung quality ng iwan na eh. Pero yung kwento ang ganda pa rin. Di ba i-remake nga? Lumabas na ba yung remake? Meron. Alam ko meron eh, di ba? Meron na siya, Pero mas gusto ko pa rin yung dati. Same story ba yung sa remake? Hindi ko kasi napanood eh. Pareho, pero may mga binago, may mga tinanggal, may mga dinagdag, may mga hindi ako nagustuhan. Siguro na lang yung ano niya, pero yung kwento medyo naanuhan ako. Hindi masyadong sa yung mga lumang tuloy. Ay, sorry. Sundot ko lang mga May sundot ako dyan tungkol sa anime. Kung magkakaroon ng rap battle Royal Rumble na sa isang anime convention, sino sa tingin mo yung mga trip mong makipag-ubusan ng anime reference? Ano makakalaban mo? Si Looney. Sa tingin mo lang kasi baka may insights tayo na ito pala nanonood din ng anime or maraming alam din. May mga ka ba naisip right now? Na kalaban? Kunyari, puro anime lang. Puro anime lang yung laban. Anime. Anime yung mga linya. Oo, yun. Pag-ubusan ng anime line sa inyo. Anime, basta anime lang. Palagang ko na si GL doon. Walang science, anime lang. Feeling ko mas lamang ako sa kanya doon. Yeah. Sobrang dami ko kasing naiisip na may nag-comment sa akin nakaraan tungkol dun sa ginawa ko kay Goryo. So otaku ka na niyan. Talaga? Gumanon sa'yo? Feeling mo otaku ka na niyan. Yung mga binanggit mo dyan na anime, mga napapanood lang sa hapon nung kung babanggitin ko pa dito yung mga napanood ko na magre-react. Kaya nga. Justin ako sa kung anong, yung Sakamoto nga, walang nag-react ng... Kaya. Nung pinag-reveal ng mga MC, sino yun? Sino daw yun? Diba, kung may kukunik ko ba sa squatting, sa basura, yung Gachi Yakuta, maintindihan yun. Diba? Ako, di ko nangabat yun eh. Diba, parang, yun yung parang sabi ko po, kaya talaga nito mga to. Kulit. So, lahat ba may masasabi? Kung ano. Nagbabasa ka pa ba ng comments sa mga laban? Minsan, pero di, parang lang, nadadaanan lang. Oo. Pero minsan kasi, pag pinipigilan ako lagi ni Gerald Tim eh. Parang, mo pre, magpapasa ka nun pag kasama kami. Basta na naman ang comment. Ay, pag nakikita niyo, basta ako ng comment, pinagagalitan ako nun. Huwag kang basahin yan pre, walang kahit sabi niya, maganda man yung sabihin nila o pangit, walang epekto sa iyo yan dapat. Kasi parang hindi mo alam kung totoo yan o Basta kakapaliwanag sa akin, hindi ko lang kayang sabihin ng eksakto eh. Na parang walang maitutulong sa iyo yan kasi mas maraming silang masasabi na hindi maganda, maapektuhan ka lang. Diba? Pag may magandang sinabi sila sa iyo, feeling mo, galing mo, ganda ng sinabi. Pag pangit yung sinabi, maapektuhan ka. Diba? Maiinis ka lang. Diba? Huwag ka na magbasa. Gulat ako, nag-reply ka sa reels namin. Tinag ka ng ilalaban ka daw kay GL. Oo nga, no? Hindi, minention ako sa baso. Agagi.
Huwag. Bakasyon daw. Baka magkatotoo eh. Imik yung buhay ko eh. May sundot ako dyan. Kasi nabanggit mo sa review nyo ni pangalan nito Jonas. ni Milky Man Jonas Hmm. na pagka may kunwari nag-call out si GL, meron na yung parang feeling mo meron na yung utot ng universe na naisip against dun sa MC na yon, na meron na siyang isang angle na sa tingin niya na malakas para dun sa MC na yun. Di ba na-mention mo yan? Hindi ako naniniwala doon. Kasi may, halimbawa, ang hirap magsulat ng magtatabi ka ng sulat ng panahon, lalo na't may mga pinagkakaabalahan ka. Pero ganito yung tingin ko dyan eh. Tingin ng aso sa labas. Gulang, di namin rinig. So, ayun, may mga pagkakataon kasi ako, yung personal ko lang naman to, pero ewan ko kung ganun din siya. Halimbawa, halimbawa, si ganto, feeling mo minsan, may maiisip ka sa kanya na marami. Yung, alam mo yung init mo, yung mararamdaman mo na, puta, pag naglaban kami nito, marami akong maiisip sa kanya. Kahit hindi pa nangyayari. Meron din naman, ito totoo to, kay BR, ayoko siya makalaban talaga. Kasi feeling ko, wala akong maiisip sa kanya. Kasi ang galing niya, ito sinabi ko na rin to eh, ang galing niya magsulat, pero ang hirap niya sulatan. May ganun ako na parang pag nakita, inang hirap sulatan ito. Naramdam ko. Tapos ito madali itong labanan. Yan, kasi marami akong maiisip dito. May mga ganun. ganun yung sa akin na So feeling ko ano pa kay GL, puta na, hindi naman tao. Ayun, ano naki nga eh. kung ako nga naiisip ko na ganun eh, ano pa siya? Ano pa siya, 'di ba? Parang mas siguro pagkabanggit pa lang ng kahit anong sinong itapat sa kanya. Kunyari, feeling ko nga kada MC na nalasalubong niya, ito pag nakalaban ko to ganito. Naman. Pangit eh. Kaya niyo eh. May konsepto agad, no? Kada may makasalubong. Kawawa ka dun. Sabi ni Husky, maglilista lang ng poison, may round 1 na yun. Di ba? May 13 na lason. May 13 na lason. Na ano ba yun? Ano ang pakiramdam mo nun? Ikaw yung kino-call out dun eh. Saan? Sa 13 na lason? Saan niya sinabi? Kay Lip. Wala. Ano lang yun? Kasi bagay yung angulo. Dahil doon. Nade-deflecting SWAT ni Poison yung mga natin Humble talaga, humble. Pero meron kang ganun eh, yung parang bumagay lang na reference kay yung hindi pala to yung nagtatawag ng old god. Pangalan nito, hindi na ako sa pangalan. Laban mo sa pangalan nito? yung teacher. Teacher. Plaridel. Kay Plaridel. May na-mention ka doon na hindi naman pala to yung nagtatawag ng old god eh. Kaya ako din natanong na may kalalagyan ba si GL sa'yo kung sakali. Pinit-push nyo talaga eh. Tinatahi eh, no? Dito na lang. Sasagutin ko na. Sige, go. Sige, sagutin na natin yan. Katulad kay BR, ganun din yung nararamdaman ko kay TL talaga na parang pag binigay sa akin to, kung naglaban kami, feeling ko wala akong maiisip sa kanya. Ano sasabihin ko sa'yo? Pero ikaw, marami kang pwedeng sabihin sa akin. Bakit ako pupunta sa sitwasyon malalagay ako sa kapahamakan? Pero ang kadalasan kasi parang yung pressure saka yung ganung pakiramdam yung nagbibigay sa akin ng init ng apoy. Hindi ko alam pero feeling ko ngayong wala, malabo. Pero kung sakali man dumating yung panahon na yon, feeling ko
paano ba? Hindi ko sigurado kung matatalo ko siya. Masyado akong mayabang para sabihin ko yun. Pero feeling ko, sa mga nakalaban niya, ako yung makakapagbigay sa kanya ng laban na gusto. Yun. Naniniwala kami doon. I agree. Ngayon lang ako nagyabang, pero feeling ko, kung sakali man na maglaban kami, ayun, kahit na ganun yung tingin ko. Kasi mas minsan, pag napanghihinaan ako, mas lalong lumalakas eh. Hindi ko siya kayang talunin, pero feeling ko, magugustuhan niya yung gagawin ko sa kanya. Kung sakali man na maglaban kami. Solid yan. Sana. Ganun. Boss Arik, kung nakikinig ka, please make it happen. Feeling ko kasi sabi ni Poison, di niya raw tatanggihan pag binigay eh, kung ano ibigay sa kanya eh. So, kailangan lang naman kay Boss Enigma manggaling. ang nakikita ko naman, wala naman dahilan para maglaban kami. Di ba? Minsan kailangan ng dahilan. Di ba? Kasi ikaw na yung, ikaw talaga yung gustong hinihingi ng mga tao bukod kay Lamot eh. Sige. Totoo ba? Oo. Sige, kami ang gagawa ng dahilan. Ng review namin. Nagtanong kami. Puro Poison 13 talaga eh. Dami So, pwede. Pero fully book eh. November 22, November 29. Hindi, may space. Sabi nga, diba? Sabi niya, kaya niya magtanggal ng battle pag depende sa kalaban sa ahon. So, kapang ahon doon. Ano daw? 4 na yung laban. May 4 na akong laban na parating. Wala pa yung ahon doon. Diba? Wala may space pa, para guys. sa ahon. Grabing warm up yun, 4. Sunod na linggo ba yun? 22, 29, 6, 20. Linggo-linggo may battle. Anong mga liga yan kung pwedeng banggitin? Yung 22, yung Pinas Astig. Yung 20, 29, Bicol. Atoms. Tapos yung 6, yung kay C9, yung para sa barata. Okay. Tapos yung 20, Siren. Siren Rap Battle League. Rizal ba yun? Silipin yun. Rizal. Alam ko Rizal. Solid. Ito na last. Bago tayo magtapos, kailangan lang namin ng kaliwanagan kung tunay ba na ang pangalan ng water refilling station ay Poison Water Refilling Station. Hindi. Papel ko. ano lang, hindi ko na pinapa ng maayos. Gusto ko, yung malapit pa rin siya nakadikit pa rin siya sa akin, pero wala naman dapat Poison. Tubig eh, no? P13. Sing. Filling station. Ayun na yung para. Naalala ko lang bigla si EJ eh. Poison Water Refilling. Uy, nga pala, isa yun sa mga pinaka-solid na tripan natin na laban eh, no? Nung isa buhay, sana grabe talaga. Yun yung unang labas ng Poison masaya, di ba? Masaya timangot pa rin, no? Di ba? Yung linya na yun. Ngayon yun eh, Poison masaya. File ako dun eh. Sabi nyo nun, masaya na siya dyan. Masaya ka na. Feeling daw ngiti-ngiti na si Poison, feeling niya. Pero sa video, ay shit, ano ba pala? Na hindi ko nababantayan yung sarili ko. Minsan hindi ko alam kung nakangiti ba ako. Kung ano. Wala, game face. Game face eh. Pag battle. Ang hirap kaya ngumiti sa battle. Lalo na pag in character ka. Meron ba kaming sunod na abangan pagtapos ng sa music mo naman? May paparating ka ba? Marami. Bumuo ako ng grupo. Sa Bataan? Hindi. Sa Cavite. Oh. Tapos kinuha ko yung mga singer. Puro lalaki. Anong babae. Singer? Oo. Ikaw lang rapper, bale? Ganun? Hindi, may mga rapper, ibig ko sabihin, puro kumakanta. Puro, okay, mga kaya kumanta. So, ilan lang kaming rapper. Pero yung ibang mga kumakanta, kaya din nila mag-rap. Pero mas gusto ko kasi parang, mas maano yung tunog ng pagkanta.
Anong klaseng, kumbaga anong vibe ng music ang maaabangan nila? Abangan na lang nila. Yeah. Kasi Abangan na lang nila. basta ang nabanggit ko ba yung pangalan? Hindi pa. 3 o'clock 3 o'clock? ang pangalan ng grupo Ng namin. grupo. Oh. 3 o'clock Tots. Para 3 a.m. Tots 3 a.m. Tots, ganon. Yung Ah. ano bang may isip po kapag alas 3 ng... Alam na natin yung vibe niyan. Gets na. Ano parang pang-typical siya na tao. Hindi siya yung pang ano, parang so ano ba yung mga pang-typical na gustong pakinggan ng tao, mga love song, mga ano, yung parang yan, ganun, May pagkaano ka rin doon Parang yung 3M Tots parang pwede mai-parallel konti kay ano yun kay Gerald M Kasama ba siya doon? Hindi naman. Hindi. Lumabas na ba yung... Alam ko lagi mo binanggit. May track ba? Lumabas na ba track nyo? Yung sa kanya, lumabas na. Yung sa amin, yung hindi. Namin sa kanya, lumabas na. Okay. Namin na ako yung mag-upload, hindi pa. Yung sa'yo, hindi pa. Okay. Chinik ko rin kasi kanina Alright. Baka may gusto kang i-shoutout, i-promote at paabangan sa mga tao bukod sa parating mo ng mga laban or pwedeng banggitin mo na rin yung mga parating na laban. Ayun, gusto ko lang din pala i-promote yung guys, yung ko, yung Badass. Yeah. Bago lang siya. Sana i-like nyo yung page BDSS. Lagi ko rin naman sinishare yun. Tapos, ayun, yung sa mga laban ko naman, yun, nabanggit ko na kanina, 22, sa November 22, Pinas Astig. Alam ko dyan gaganapin yung sa Silang, pero kung ano naman, kung siguro dadaan din sa newsfeed nyo yun. Yeah. Sa mga taga Bicol naman, ayan, may laban ako dyan kay Cygnus sa 29. Si Marco Bungi. Ayun, abangan na kung hindi pa wala pang eksaktong yung 6 saka yung December 20 kasi medyo matagal pa. Yeah. Ewan ko lang ahon, abangan niyo. Yeah. Pinapa-excite tayo dito Wait, sorry, kailan ulit yung ahon? Sorry. 13, 14. Uy, may 13, no? Sa December 13. Wala yun. Na rin siya. Alam mo ba, natatapat lagi. Universikulo 30. Oh. Basta may mga 30 na parang tas may laban ako. Minsan nga may 13 siya tapos yun nga date exactly nagamit kasi feeling ko magagamit ng kalaban mo. Oo. Madaling i-rebat din Saka parang hindi mo man lang pinag-isipan. Yun. Pero feeling ko ang hindi marerebat kapag pang 13th na champion. Tama. Hindi marerebat yun. Mahirap i-rebat yan. Anong rhyme sa ika-13? Magandang rhyme sa 13? Check out yung Badass Clothing. Ililink na lang natin yan dito sa baba. Meron kayong parang di ba? Yung lalagyan ng bala na... yung bulletproof. Stig na t-shirt yan. So, Badass Clothing... P13, hindi poison water refilling. sa Bataan at abangan nyo ang 3 o'clock Tots ni nalalabas para sa atin. Hindi Gregor style kundi 3 o'clock Tots. Salamat sa pagbibigay sa amin ng oras, Boss Poison. Sobrang na-appreciate namin to. Parang nakaraan pa natin pinag-uusapan kasi hindi tayo nakapag-usap ng matagal. Tinatuloy. Oo. At salamat dahil haya ka na matulog dahil sabi mo, di ka natulog dahil dito. So, nalilito ko sa mga sasabihin ko. Pero sana nasagot ko naman. Sulit, boss. Yeah. Magandang kwentuhan. Salamat, boss. Tapusin natin dito hanggang sa susunod na episode. Topic Squad out. Yeah. Thank you.